Halos mabaliw ang Kim Pao supporters sa paandar ni Paolo Abilino kay Kim Chiu na nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanyang personality. Kung dati nga ay parang walang kagana-gana sa pagpapakilig si Paolo sa fans, pero nitong mall tour nila sa Dasma Cavite, itinapo nito ang sinasabing nonchalant character. Tinapatan na ni Paolo ang mga lambing sa kanya ni Kim sa entablado habang nasa harap ng kanilang mga fans para sa promo ng lalabas nilang movie ang My Love Will Make You Disappear. Bumira si Paolo ng harot kay Kim nang punasan nito ng tisyo ang mukha ng kapareha. Inilapit pa nito ng husto ang mukha niya sa mukha ni Kim na parang aktong hahalikan nito ang huli. Tumiklop si Kim at napaatras sa pagkailang sa banat ni Paolo. Pero kitang-kita ang matinding saya ng It's Showtime host na tuwang-tuwa. Lalong tumindi ang hiyawan ng mga fans nang punasan rin ni Paolo ang likod ni Kim na inaprubahan naman ng kanilang mga fans. Maraming galaw si Paolo na ikinagulat ng kanilang mga supporters. Pati na ang reaksyon nito nang mahawakan ang backless back ni Kim Chiu. Kaya naman viral na naman ang Kim Pao sa X dahil sa reaksyon ng kanilang mga fan at ang comment ng mga ito aliw na aliw sa hatid na saya sa kanilang dalawa. Mukhang todo na ang pagpapakilig ni Paolo Abilino kay Kim Chiu. Hindi na siya yung dating reserve o tila walang ganang-gana sa fanservice. Ngayon, all out na ang harot at sweet gesture niya sa harap ng kanilang mga taga-suporta. Kaya hindi na nakapagtataka na trending na naman ang Kim Pao sa social media, lalo na sa X. Ang chemistry nila lalo na sa mga paandar ni Paolo ay talaga namang nagpapakilig sa mga fans. Yung tipong akala mo scripted pero may halong genuine na kilig. Ikaw ba? Ship mo rin ba ang Kim Pao o tingin mo promo lang ito para sa movie nila? Mukhang big revelation ito pagdating kay Paolo Abilino. Dati kasi kilala siyang medyo aloof o hindi masyadong game sa fan service. Pero ngayon, ibang-iba na ang approach niya kay Kim Chiu. Kitang-kita na mas komportable na siya sa pagpapakilig at mukhang nag-i-enjoy din siya mismo sa moment. Hindi lang dahil promo ito para sa movie nila. Hindi katakataka na nag-viral ang Kim Pao sa X dahil ang dating kinilig at aliw na aliw sa dynamic nila kahit sabihin mang promo movie ito. Hindi maikakaila na may natural na chemistry sila at iyon ang mas nagpapasaya sa mga fans. Ikaw, anong tingin mo? Palagay mo ba genuine ang lambingan nila o parte lang talaga ng promo? Mukhang hindi lang simpleng fan service ang nangyayari sa pagitan ni Kim Chiu at Paolo Abilino kung susuriin. Matagal nang hinihintay ng fans na makita ang ganitong level ng pagiging sweet ni Paolo kay Kim. Lalo na't noon ay parang reserve siya pagdating sa pagpapakilig sa publiko. Pero ngayon, tila mas nagiging open na si Paolo sa pagpapakita ng affectionate gesture kay Kim Chiu na parang hindi lang pang promo kundi may halong sincerity. Bukod sa mall tour nito, napapansin din ng fans ang pagiging mas malapit nila sa isa't isa sa mga interviews at social media interaction. Ang tanong ngayon, may posibilidad kaya na lumalim pa ang kanilang closeness beyond work o hanggang on-screen chemistry lang ito? Sa isa pang interesting na bagay ay kung paano nag-evolve ang kanilang tandem mula sa pagiging isang unexpected pair patungo sa isa sa pinakakinikiligan ngayon. Kung dati ay medyo duda pa ang ilan sa compatibility nila, ngayon mukhang marami nang converted sa Kim Pao favor. Let's have some quick Kim Pao update mga chika. At ang pag-uusapan natin ay ang naging ganap ng mga lovebirds na sina Kim Chiu at Paolo Abilino sa ginawa nilang pagbisita kahapon sa SM Dasmariñas. Ngayon mga chika, nakita ko yung mga videos and pictures, and for me parang ito yung mall na binisita nila na may pinakamaraming tao
As in literally mga kachika, punong-puno yung ground floor, second floor, and even the third floor talagang hindi mahulugang karayom. Okay, so ibig sabihin mga chika, dyan sa bandang Cavite, bandang South area, talagang napakadaming mga Kim Pao fans ang naririyan. So unfortunately lang mga kachika, medyo may kalayuan yan sa amin dito sa Bulacan, pero gustong-gusto ko talagang pumunta eh. Ngayon mga chika, nakita ko yung mga videos tsaka yung mga pictures, nakita ko talagang sigawan sila, hiyawan sila nung dumabas, di ba, si Kimi tsaka si Paolo sa stage. And in all fairness mga kachika, may mga nakita kasi ako mga banners ng mga fans, maybe sa mga iba't ibang mga Kim Pao community group na hindi talaga sila taga Cavite, okay, hindi sila taga South, maybe galing sila sa iba't ibang panig pa ng NCR, pero talagang sinadya nilang pumunta sa Dasmariñas para makita ulit syempre yung kanilang mga iniidolo sa personal. So ganyan talaga kalakas ang Kim Pao mga kachika, kasi kahit hindi talaga taga Cavite, pinupuntahan sila. Okay, so mga chika, dyan sa performance nga nila dyan, it's a bit unique compared doon sa mga nakaraang mall tour na ginawa nila. Bakit? Kasi napansin ko sa mga videos mga kachika, si Paolo dyan sobrang sweet. Okay, for some reason mga kachika, parang kumawala siya sa kanyang introvert personality kasi parang napakalambing niya kay Kimi. Alam niyo, napaka-sweet niya. May mga videos pa na pinupunasan niya ng pawi si Kimi sa mukha. Diba? So mga chika, diba most of the time si Kimi yung nagdadala kay Paolo pagdating sa mga pakilig. So mga chika, dyan sa SM Dasmariñas, for some reason, si Paolo Abilino yung nagdadala kay Kimi. Ngayon mga chika, meron na rin ako isang video dyan na nagte-trending actually since yesterday. Iyon ay yung eksena na sabay silang kumakanta nung kanilang team song na Dilaw. Ngayon mga chika, si Paolo Abilino, diba usually talagang hinahawakan niya si Kimi, kung hindi sa kamay, sa likodan. So nung time na yan mga chika, hinawakan niya yung likod ni Kimi and then nakapa niya. Siguro mga kachika, na walang suot na bra si Kimi. Kaya mga chika, nag-react siya dyan na parang siyang nag-aalala, and we all know Paolo Abilino is a very conservative guy. Protective siya mga chika pagdating sa ganyan. Kaya mga chika, nung kinapa niya, parang nag-alala siya that time na walang suot na bra, diba, si Kimi. Pero ang dami kong nabasa sa comment section, talaga lang daw strapless, okay, yung suot ni Kimi that time, pero may suot-suot naman daw talaga siyang bra. Kaya nga mga chikan, ang daming nagtatawanan dyan sa video na yan, yung reaksyon ng mga Kim Pao fans doon. Mga parang sinisisi nila si Kimi or tinatakot nila si Kimi na yari ka Kimi, yari ka kay Paolo. So yung mga ganon. Kaya mga chika, if you could still remember, before nag-post si Kimi or before niya in-accept yung offer bilang isang calendar girl ng Tanduay Ram, mga chika, may mga usap-usapan na talaga daw humingi siya ng basbas kay Paolo. Okay, so nagpaalam siya kay Papi Paolo kung pwede ba siyang mag-post ng konting pa-sexy, yung mag-show siya ng konting skin. Kaya it's a good thing na kahit may pagka-conservative si Paolo, pinayagan niya naman si Kimi na gawin yon. Diba? Kaya nga mga kachika, dun sa performance sila kahapon, nung nakapa niya nga na walang suot na bra or hindi niya nakapa yung strap sa likodan ni Kimi, nag-react kaagad siya. Kahit walang salitang lumabas sa bibig niya, yung isip niya mga kachika nagtatanong, bakit kaya walong suot na bra si Kimi? Ano na mga kachika? Mga chika, very good vibes naman yung ginawa nilang pagbisita sa SM Dasmariñas. Though may mga nakikita pa rin akong mga bashers na nagko-comment na yung mga lagi nila sinasabi, pang promotion lang yan, ginagawa lang nila yan in front of the camera. Mga chika, kahit sinasampal na sila ng katotohanan, diba, na si Kimi tsaka si Paolo is more than just friends, talagang pambababash lang yung alam nilang sabihin. So mga chika, excited tayo kasi today, diba, bibisita naman sila sa SM Masinag tsaka diba sa Ayala Feliz. So pareho yan mga chika sa Pasig, and aabangan natin yan later, diba, this afternoon. And then mga chika, aside nga sa ginawa nilang pagbisita sa SM Dasmariñas, pinanood ko rin kagabi yung interview, diba, yung much anticipated interview ng Kim Pao, and akala ko nga media conference yun pala interview pala yun ng Rappler. Diyan nga sa interview na yan mga kachika, medyo seryoso
seryoso yung atmosphere. So very minimal lang yung tawanan tsaka biruan. Pero habang pinapanood ko siya mga kachika, mayroon akong isang linya doon na talagang hindi maalis-alis sa isipan ko. Okay? Iyon yung part na tinanong nila si Paolo Abilino, okay daw ba, di ba, sa kanya na tinatawag silang love team ni Kimi. So mga chika, sinabi niya dyan na it's a bit awkward nga raw. Kasi syempre, doon sa age range nila ni Kimi, di ba, 30s. Kumbaga, more on lampas na sila, di ba, doon sa age ng mga common love teams. But mga kachika, masaya raw siya kung yun yung tawag sa kanila ng mga fans. Di ba? Nung mga tao, kumbaga, hindi naman daw sila against doon and they're actually happy. He's happy mga kachika na ganon yung perception sa kanila ng mga tao. And then mga chika, ito yung pinakatinandaan ko. Listen to this mga kachika. Inamin ni Paolo that he's not into titles. Okay, so he doesn't care that much mga kachika sa label, basta siya happy siya sa kung ano yung meron sila. Okay, sa kung ano yung meron siya. Do you like being called a love team? It's kind of awkward, I think, for our age. Pero kung saan masaya yung tao, parang kung yun yung kung yun yung gusto nilang tawag. I'm not very into titles as well. At this point, parang kung nakakapagbigay ligaya kami, nakakapagbigay inspirasyon kami through what So mga chika, that basically explains. Kaya pala, hindi niya naman masyadong ginagawang big deal mga kachika kung sila ba ay may official ng label or title ni Kimi. Nakikita natin sila, di ba? Napaka-sweet nila. Para na silang mayroong relasyon. Actually, para na nga silang mag-asawa para sa iba. Pero wala silang inaamin na any title or label na namamagitan sa kanila. So I think mga kachika, no, this explains kung bakit until now ay wala pa silang inaamin publicly. Kasi para kay Paolo mga kachika, hindi na kailangan yun eh. Diba? Hindi nyo pa ba nakikita kung ano yung meron sa amin ngayon? Kung gaano kami ka-sweet sa isa't isa? Kung gaano kami ka-caring sa isa't isa? Hindi pa ba sapat yun sa inyo? Kailangan pa ba ng title niyan? So, chika, yan ay perception ko lang, personal na opinion ko lang. Hindi ko sinasabing tama ako yan, but yun yung dating para sa akin. Kaya mga chika, diba? Para kay Paolo, hindi ko kailangan ng boyfriend-girlfriend na label kasi basta ako, masaya ako kay Kimi, happy ako, komportable ako kay Kimi, that's more than enough. And then syempre, vice versa kay Kimi mga chika, ganun din siya kay Paolo. 'Di ba? Kaya hindi na nila kailangan pang bigyan, 'di ba, ng tawagan kung ano man yung estado nila. 'Di ba? Kaya yung mga bashers na hindi maintindihan 'yan, minsan hinahanap nila yung something tapos kapag hindi na ibigay sa kanila ng Kimpaw, 'di ba mga chika, sumasama yung loob nila to the point na binabash na nila yung kanilang mga iniidolo. Well, not me mga chika. Ako, masaya ako kung saan masaya si Kimi tsaka si Paolo. And I think that's what a true loyal fan should do.